We are here to discuss our last topic for Module 1, protecting information resources under IT 125 pa rin, Management Information Systems. Okay, so we're going to describe the basic safeguards in computer and network security, explain the major security threats, describe security and enforcement measures, and summarize the guidelines for a comprehensive security system including business continuity planning. Okay? So, first and foremost, no, ano pa si Facebook? Kaibigan ba natin siya or halimaw or friend? In 2010 or 2010, merong isang hacker, no, yung name is Curious. Naglalako daw siya or Fedling 1.5 million stolen Facebook, no? Stolen, ibig sabihin, ano to, yung hinak. For 2.5 cents per account. So, kung totoo ito, ibig sabihin, one out of every 300 users, hindi nila alam, no? Palingin sa alaman, sa market. Okay? And itong mga cyber criminals na to, use yung stolen accounts to spam, no? Scam and otherwise profit. No? Sabihin na pinagkakakitaan nila, no? Yung Facebook account na yun. Who are likely to respond to a familiar face or name without realizing that friend is a friend or halimaw siya. Okay? So, computer and network security, ito daw yung mga basic safeguards, no? Usually critical for most organizations, especially in the recent year. Yung mga hackers natin nowadays, dumadami na sila. And they can adapt, no, yung mga stealing and altering information or mga private information natin. Kahit hindi natin totally ibigay sa kanila, no? Pero they are finding ways to steal or alter yung mga information natin. And hackers use variety of tools, no? Marami daw silang ginagamit na software, no, para ma-break nila into computers and network, no? Kung ano ba yung mga yon? Sniffers, password crackers or rootkits. Ito yung way nila, no, parang yung mga ibang account natin, yung mga username and password yung ginagamit, and marami pang iba. Tapos, comprehensive security protects an organization resources, including information and computer and network equipment. Emails, invoices transferred via electronics or yung EDI, and new product designs, marketing campaigns, and financial statements. So, ang threats naman natin dito, no, include sharing password with coworkers. Kumbaga parang tayo, minsan para lang matulungan natin yung mga classmates natin, pinapahiram natin yung password, no? And sometimes, halimbawa, meron tayong nasa library tayo. Tapos nililib natin minsan yung personal laptop natin na naka-open, no? While nakalag doon tayo nakakonect tayo dun sa network ni Malaya, no? Or even spilling coffee dun sa keyboard. So, yun yung mga threats, no? So, actually, the best practice, no? Do not share your password. Dahil ngayon na dapat tayo yung nagpo-promote yan. Tapos, hindi natin dapat iniiwanan yung computer natin na hindi siya nakalock,
no? Dapat i-lock natin siya and we need to put password on our laptop. Okay? Para hindi pagka halimbawa nag-group study tayo tapos mag-CR tayo, dapat nilalak natin yung laptop natin para no one can see or wag natin bigyan ng opportunity yung kahit sino, no, na gamitin yung account or yung social media natin or yung computer natin. Kasi may mga important, may mga ano rin tayo dyan, mga files tayo na personal eh. So, even yung yung wag din tayong siguro kumain doon sa harap ng computer natin. So that ma-avoid natin yung pag-i-spill ng mga drinks natin, whether coffee man yan, soft drinks, water, and etc. Okay? So, comprehensive security system, it also includes hardware, software, procedures, and personnel that collectively protect information resources. Lahat ng mga ginagamit natin for us to protect yung mga information natin. No? Mapa-software man yan, hardware, procedures, ano ba yung procedures? Halimbawa, ito yung mga rules and regulations natin dito sa Manila. And confidentiality, no? System must not allow disclosing information to anyone who is not authorized to access it. So, again, dapat yung pagbibigyan lang natin ng information is those people na authorized. No? Yung mga unauthorized, halimbawa ako, teacher ako, no, or professor ako dito sa Malayan, hindi ko dapat binibigay sa inyo yung mga information na pang-teacher lang. Dapat, or pang-professor lang. Dapat ang information na maibigay ko lang sa inyo is yung na lang. For example, ano ba yan? May mga meetings kami, for example, may mga meetings kami na internal para sa mga CCIS professors. So, I do not need to share the information or the meeting invites to you. Or yung mga files namin na ginagamit internally, I do not need to send it to you kasi you are not authorized. Something like that. And next is secure government agency, businesses, and e-commerce. Okay? The next, integrity. No? Ito yung basic again, basic guide sa atin to. We should be able to ensure na yung mga accurate yung mga information natin and resources dun sa organization natin, and also financial transaction. And then availability, we need to ensure that our computer and networks are operating. Trabaho naman to ng IT. And authorized users can access the information they need. Ibig sabihin, pagka mayroong yung authorized user, dapat accessible yung mga information sa kanila pagka kailangan nila. Okay? And then ito daw yung Macumber Cube, no? Dito si transmission, storage, processing, confidentiality, integrity, availability, human factors, no? Policy and practices, no? Ito yung mga policy natin na parang do's and don'ts, no? And also the technology, kasi ito yung nag-maintain and nagsisipcate or ito yung mga application natin or mga software that we are using to maintain our information. Okay? And then continuation ng basic safeguards. We have 3 levels of security. Now, first level is the front-end servers. Ito yung kung saan natin kung ano yung servers yung nagpapatakbo o saan nagra-run yung mga application na ginagamit natin for the security. And also the back-end system. Ito yung mga systems na ginagamit natin or ina-administer ng mga IT, security personnel natin. And also the corporate network. Ibig sabihin, ito yung network ng buong, alam mo sa atin, buong Malaya.
No one no one or the outsider cannot be able to connect dun sa corporate network. Okay? And fault tolerance systems, ito daw yung combination ng hardware and software for improving reliability. Uninterruptible power supply. Ibig sabihin power supply, dapat yung mga power natin, halimbawa, uh, ano tayo, halimbawa, nasa ospital, no? Paano pagka nawalan sila ng kuryente sa Meralco? So, paano na yung mga equipment na ginagamit nila? Hindi naman pwedeng mawalan sila ng kuryente kasi mamamatay naman yung pasyente. So, yun yung uninterruptible power supply. So, dapat hindi nawawalan ng power supply. Okay? And redundant of array independent disk, ibig sabihin, ito related to sa storage. Parang dapat hindi, halimbawa, dun sa ano natin, no, sa website natin or dun sa BBL, dapat hindi nawawala yung mga information natin under the BBL kasi from time to time kailangan natin yon, yung ginagamit natin yun. So dapat meron silang tinatawag na redundancy ng mga storage natin. So same lang din with mirror disk, no? Parang we need to ensure na pagka nasira yung isang storage natin or yung isang server natin, we need to ensure na may backup siya. So, yun naman yung ano ng mirror disk. Okay? And then security threats, an overview, no? Some threats can be controlled completely and or partially, but some can be controlled, no? Ibig sabihin, minsan daw nakokontrol natin, lalo na kung mga luma na, and aware na tayo kung ano yung mga threats na nakokontrol natin, and minsan daw hindi. Minsan, konti lang yung nakokontrol natin. And worst case, hindi natin siya nakokontrol. Ano ba yung mga kategory niya? Yung mga unintentional and intentional. Ano ba yung unintentional? Yung hindi natin alam na bawal pala to, ganun. No? Parang halimbawa, ang example niyan, halimbawa, ako, no? Meron akong kaibigan sa, halimbawa, dun sa, ano ba? May kaibigan ako, halimbawa, na outsider. Halimbawa, estudyante ako dito kay Malayan. Tapos, may kaibigan ako na outsider. Tapos, ang ginagamit ko, gusto niya makakonect sa wifi natin, for example. Tapos, ginagamit ko yung account ko para makakonect tayo doon sa wifi. So, akala niya okay lang yun kasi hindi naman siya makakonect, hindi naman siya, it will not harm yung network natin. Pero, akala niya lang kasi, may mga hacker, paano kung hacker pala yung kaibigan niya, di ba? May mga hacker na, na maraming paraan para maka-access dun sa network. No? Lalo-lalo na, no, kung hacker talaga yung kaibigan niya, tapos hindi niya alam, tapos ginamit niya yung password, yung username and password ng estudyante, or yung username and password code doon para maka-connection dun sa laptop or sa cellphone niya. So, ayun yung unintentional. No? Parang wala siyang idea na hacker pala yun. Intentional naman, yung ako na mismo, na being student, ako na yung hacker mismo. So, yun yung example niya. Tapos, meron tayong mga intentional threats. Ano ba yung mga intentional threats na yan? Ito yung mga viruses, mga worms, Trojan programs, logic bombs, backdoors, blended threats. Example niyan yung worm launch by Trojan, rootkits, denial of service, social engineering. So there's a lot, no? Ang siguro may bigay ko diyan na example, mostly yan mga ginagamit ng mga hackers. Ito yung example niyan, denial of service. Ito yung, meron tayong website,
Tapos ang ginagawa ng denial of service o ginagawa ni programmer, ano ba, yung website natin na BBL up and running siya. Tapos si hacker ang ginagawin niya, ida-down niya yun. Ibig sabihin parang walang maka-access. Parang ano lang siya, parang nangiinis lang. Yun yung pinakadating niya. Tapos social engineering, minsan, ito yung, for example nito, halimbawa, meron kong, ano sa, meron kang bank account, tapos meron kang credit card, tapos may tumawag sa'yo, no? All of a sudden may tumawag sa'yo. At pakilala, ay, ako nga pala si, si ganito, tapos, I am from, ano ba, yung bank account niya is BPI. I am from BPI, and then, based on my, my assessment, na you have to, you have um, to give me yung pin na marireceive mo doon sa cellphone mo. Yung di mo alam na parang niloloko ka na pala nito, no? Magarang gumagawa siya ng paraan para maloko. Kumbaga, in short, pambubudol, no? Binubudol ka na yan. Yun yung social engineering. Okay? Tapos, viruses, ito yung mga malware, no, in 2008. So the number of computer viruses in existence exceeded 1 million, no? Ang dami nang gumagawa ng mga computer viruses. Estimating the dollar amount damage viruses cause can be difficult, no? Ang pagka hindi ka well aware doon sa mga viruses, hindi ka ready, wala kang antivirus din sa laptop mo or sa desktop mo, it can harm your computer, no? Ano ba yung usually binibigay na needs? Ayan, yung I love you virus sa kay Michelangelo. And it also consists self-propagating program code that triggered by one specified time or event. So minsan, hindi natin alam pagka double click natin yung uh, isang folder, hindi natin akala natin folder lang, yung pala program na nasa loob. So, kaya again, do not keep in mind na dapat yung mga sinasalpak natin ng mga USB, no, yung mga join na natin ng mga network, connect natin yung laptop natin. Please make sure na yung network na kukunikan natin is safe, no? Para wala tayong pag-sisi. Okay? And next. So, viruses, continuation. Seriousness of viruses varies. Transmitted through a network and email attachment, no? Minsan, yung mga dina-download natin dun sa email na akala natin legit, ano yun? Minsan, virus yun. No? Kaya, dapat bago na yung mag-download, we have to be mindful kung ano ba yung mga dina-download natin. Okay? Baka mamaya, nababasa lang natin na, ay, parang social engineering na kailangan i-download mo to para hindi mawala yung account mo. You have to be mindful, no? Dapat pinag-iisipan natin, ay, dapat duda tayo lagi, no? Saan ba galing to? Itong email na to, kung legit siya or hindi. Dapat ganun yung mga natin, kind of decision making or your mindset. Virus hoaxes can cause as much damage as failed viruses. Indications of a computer infected by a virus, no? Ano ba yung mga indication na infected ka ng mga virus? Kadalasan mabagal, tapos minsan may mga times na dinoduplicate yung mga files natin, na nauubos yung alam mo 100 gig pa yung size ng hard drive natin, pero nakikita natin na ubos, no? Minsan yung ginagawa ng virus is dinoduplicate niya yung mga files na meron ka. May ganun. And also, ang pinaka best measures natin diyan, no?
to protect our computer, no, is mag-install tayo and lagi tayo mag-update ng mga antivirus natin. Okay? Worms, travel from computer to computer in a network. Ibig sabihin, pwede siyang dumaan. Halimbawa, may virus yung isang computer or laptop. Tapos, nakakonect kayo sa isang network, pwede siya mag-travel, no? From one laptop to another laptop as long as you are in the same network. Okay? Independent programs can spread themselves without having to be attached to a host of program. Replicate into a full-blown version that eats up computing resources. Well-known worms, no? Code Red, yun yung pangalan nila, Melissa and Saxon. Ayan, ito yung pinakasikat yung Trojan Horse or yung Trojan programs. Name after the Trojan Horse, the Greek used to enter Troy during the Trojan Wars. And it is also contains code intended to disrupt a computer network or website and usually hidden inside the popular program. Mga nagtatago sila, akala natin, messenger na shortcut, yung pala program pala siya. Shortcut, halimbawa, yung halimbawa yung ganito, no? Ito, pag dinouble click natin, akala natin folder, yung pala program na nagra-run, no? Kaya always keep in mind na lagi tayong mag-investigate. Okay? And next, logic bombs, no? It's a type of Trojan programs used to release a virus, worm, and other destructive code, trigger at a center time or by event, no? Minsan, nakaprogram siya na automatically halimbawa, may na double click ka na folder or na double click ka na program, iseset niya na yung lahat. Tapos siya na yung bahala kung kailan siya magra-run. Kaya siya tinawag na logic bomb. Bigla siyang sasabog. Okay, backdoors, programming routine built into a system by its designer or programmer. It is also enables the designer or programmer to bypass system security and sneak back into the system later to access programs or files. System users are not aware a backdoor has been activated. May mga user na, halimbawa, pag double click natin, no, yung mga hindi natin alam na mga program pala siya, no, na-open yung mga ports, no, yung mga pwede nilang daanan. Okay? Blended threats combine the characteristic of computer viruses, worms, and other malicious codes with vulnerability found on public and private networks. Main goal is not just to start and transmit an attack, but also to spread. Multi-layer security could guard against blended threats. So, ito, hindi lang siya totally hindi lang siya makakapag-harm ng computer mo, but nag-i-spread pa siya. Ibig sabihin, nagpapakalat pa siya. Tapos, ang natin dito, pinaka-security na recommended is multi-layer. Ibig sabihin, magkakaibang layer. Halimbawa, hindi sa password natin, yung, magko-connect meron tayong yung username password sa Facebook, for example, may instance na pag in-enable nyo yung MFA or multi-factor authentication, di ba, parang another layer of security. Hindi na yung magta-type ka ng username and password mo, automatically makakalagin ka na. Pero there are cases na pag in-enable mo yung MFA, na pwede makaka-receive muna ng text message, tapos yun yung code,
ilalagay mo. Yun yung third layer or multi-layer security. Okay? Denial of service attack, ito yung attacks or ito yung sinabi ko kanina na pinaplan niya yung network para para mag-down or masira yung ano mo, yung website mo, no? Nangyari yan dito sa atin. Okay? Tapos social engineering, ito yung people skills, binubudol ka, no? Tinitrick niya yung mga users, no, para makapagbigay, ma-reveal yung private information. Halimbawa, yung mga code, no? Halimbawa, ay, may ano nga pala ako sa'yo, may magsisend sa'yo na gantong PIN code. Kailangan ko yan para makuha mo yung gantong amount sa Gcash. Yung pala, ninanakawan ka. Okay? Kaya again, do not share any PIN code, no? Lalo na sa Gcash. Okay? And other banks. Pagka nagano tayo, go online transfer tayo ng mga pera natin. Okay? Protecting against data theft and data loss. Portable storage media, theft or lost media, stealing company data, guidelines to protect against this risk. So, sabihin dapat yung mga portable portable storage natin or mga hard drive natin, kailangan we have to be careful on that, no? Hindi natin basta-basta pwedeng mawala, no? Kaya importante na dapat lagi natin i-secure ng mga yun para hindi tayo maka-contribute doon sa sa na pwedeng maka-harm doon sa company, no? Kung ano ba nag-work na tayo. And work tayo sa office, tapos iuwi natin ng hard drive na punong-puno ng mga files. Tapos pumunta tayo sa Starbucks, doon tayo nag-work, tapos naiwan natin. No? Yun yung mga where possible ka na yung makakuha ng private informations dun sa company. So, you have to be mindful of that. Okay, and careful. Okay, and last slide, and then we'll continue in the part 2 ng topic natin for module 1. Okay? Security measures and enforcement, no? Ito yung biometric security measures, ito yung fingerprint, no? Non-biometric security measures, physical security measures, access control, virtual private networks or VPN, data encryption para hindi pagka-encrypted yung data natin, hindi basta-basta ma-intercept, no? Hindi basta-basta makukuha na kahit sino, kailangan mo pa i-decrypt. E-commerce transaction security measures, ito yung mga pagbabayad natin online. No? Magbabayad natin sa Lazada, all of the transaction are secured. And computer emergency response team. Just in case na magkaroon ka ng problem dun sa computer mo, meron agad someone na pwede tumulong sa'yo. Okay, that's all for now, and we will be having another session in a few. No? But we will be discussing the next topic for this. Okay, thank you.